Ikalawang mga Kronika, Kabanata 10. At si Jeroboam ay naparoon sa Sikem, sapagkat ang buong Israel ay naparoon sa Sikem upang gawing siyang hari. At nangyari nang mabalitaan ni Jeroboam na anak ni Nabat, sapagkat siya ay nasa Ehipto, na siya niyang tinakasan mula sa harap ng Haring Salomon, na si Jeroboam ay bumalik mula sa Ehipto, at sila ay nangagsugo at ipinatawag nila siya, at si Jeroboam at ang buong Israel ay nagsiparoon, at sila ay nagsipagsalita kay Roboam na nagsisipagsabi, "Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngayon ay pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama, at ang mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin, at kami ay magsisipaglingkod sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Magsiparito uli kayo sa akin pagkatapos ng 3 araw, at ang bayan ay yumaon." At ang Haring Roboam ay kumuhang payo sa mga matanda na nagsitayo sa harap ni Salomon na kanyang ama, samantalang siya'y nabubuhay pa, na sinasabi, "Anong payo ang ibinibigay niyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito?" At sila'y nagsipagsalita sa kanya na nagsisipagsabi, "Kung ikaw ay magmamagandang loob sa bayang ito, at iyong pagbigyan loob sila, at magsalita ng mga mabuting salita sa kanila, iyong ang magiging lingkod sila magpakailanman." Ngunit iniwan niya ang payo ng mga matanda na kanilang ibinigay sa kanya, at kumuhang payo sa mga binata na nagsilaking kasabay niya, na nagsitayo sa harap niya. At sinabi niya sa kanila, "Anong payo ang ibinibigay ninyo upang maibalik nating sagot sa bayang ito na nagsalita sa akin, na sinasabi, pagaanin mo ang atang na iniatang ng iyong ama sa amin?" At ang mga binata na nagsilakin na kasabay niya ay nagsipagsalita sa kanya na nagsisipagsabi, "Ganito ang iyong sasabihin sa bayan na nagsalita sa iyo, na sinasabi, pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngunit pagaanin mo sa amin." Ganito ang iyong sasabihin sa kanila, "Ang aking kalingkingan ay makapal kaysa mga balakang ng aking ama, at sa paraan ngang inatangang kayo ng aking ama ng mabigat na atang, aking dadagdagan pa ang atang sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayo ng mga tila alakdan." Sa gayoy, naparoon si Jeroboam at ang buong bayan kay Roboam sa 3 araw, gaya ng iniutos ng hari na sinasabi, "Magsibalik kayo sa akin sa 3 araw." At ang hari ay sumagot sa kanila na may katigasan, at iniwan ng Haring Roboam ang payo ng mga matanda, at nagsalita sa kanila ayon sa payo ng mga binata, na sinasabi, "Pinabigat ng aking ama ang atang sa inyo, ngunit aking dadagdagan pa. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayo ng mga tila alakdan." Sa gayoy, hindi dininig ng hari ang bayan, sapagkat buhat sa Diyos, upang itatag ng Panginoon ang kanyang sinalita sa pamamagitan ni Ahiyas na Silonita kay Jeroboam na anak ni Nabat. At nang makita ng buong Israel na hindi sila dininig ng hari, sumagot ang bayan sa hari na sinasabi, "Anong bahagi mayroon kami kay David? Wala mang kaming mana sa anak ni Isay. Bawat tao sa inyong tolda. O Israel, ngayon ikaw ang bahala ng iyong sariling sangbahayan, David." Sa gayoy yumaon ang buong Israel sa kani-kanilang tolda.
Ngunit tungkol sa mga anak ni Israel na nagsisitahan sa mga bayan ng Huda, pinagharian sila ni Roboam na magkagayoy. Sinugo ng Haring Roboam si Adoram na nasa buwisan at binato siya ng mga bato ng mga anak ni Israel na anupat siya'y namatay. At ang Haring Roboam ay nagmadaling sumampa sa kanyang karo upang tumakas sa Jerusalem. Gayon nang himagsik ang Israel laban sa sangbahayan ni David hanggang sa araw na ito. Ikalawang mga Kronika, Kabanata 11. At nang dumating si Roboam sa Jerusalem, kanyang pinisan ang sambahayan ni Huda at ni Benjamin na 180,000 na piling mga lalaki na mga mangdidigma na magsisilaban sa Israel upang ibalik ang kaharian kay Roboam. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating kay Semeayas na lalaki ng Diyos na sinasabi, "Salitain mo kay Roboam na anak ni Salomon na hari sa Huda at sa buong Israel sa Huda at Benjamin na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y huwag magsisiahon o magsisilaban man sa inyong mga kapatid. Bumalik ang bawat lalaki sa kanyang bahay, sapagkat ang bagay na ito ay sa akin. Sa gayoy kanilang dininig ang mga salita ng Panginoon at umurong ng kanilang lakad laban kay Jeroboam. At si Roboam ay tumahan sa Jerusalem at nagtayo ng mga bayan na pinakasanggalang sa Huda. Kanyang itinayo nga ang Bethlehem, at ang Etam, at ang Tekoa, at ang Betsur, at ang Soko, at ang Adulam, at ang Gat, at ang Maresa, at ang Sip, at ang Adoraim, at ang Lakis, at ang Aseka, at ang Sora, at ang Ahalon, at ang Hebron, na nangasa Huda at sa Benjamin, na mga bayang nangakukutaan, at kanyang pinagtibay ang mga katibayan, at mga nilagyan na mga pinunong kawal, at saganang pagkain, at ng langis at alak, at sa bawat bayan, siya'y naglagay ng mga kalasag, at mga sibat, at pinatibay niyang mainam ang mga yaon, at ang Huda at ang Benjamin ay ukol sa kanya, at ang mga saserdote at ang mga Levita na nangasa buong Israel ay napasakop sa kanya na mula sa kanilang buong hangganan, sapagkat iniwan ng mga Levita ang kanilang mga nayon at ang kanilang pag-aari, at nagsiparoon sa Huda at Jerusalem, sapagkat pinalaya sila ni Jeroboam at ng kanyang mga anak na huwag nilang gagawin ang katungkulang pagkasaserdote sa Panginoon. At siya'y naghalal para sa kanya ng mga saserdote na ukol sa mga mataas na dako at sa mga kambing na lalaki at sa mga guya na kanyang ginawa. At pagkatapos nila, yaong sa lahat ng mga lipin ng Israel na naglagak ng kanilang puso na hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nagsiparoon sa Jerusalem upang maghain sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. Sa gayoy kanilang pinagtibay ang kaharian ng Huda, at pinalakas si Roboam na anak ni Salomon sa 3 taon, sapagkat sila'y nagsilakad na 3 taon sa lakad ni David at ni Salomon. At nag-asawa si Roboam kay Mahalat na anak ni Jerimot
na anak ni David, at kay Abihail na anak ni Eliab, na anak ni Isai, at siya'y nagkaanak sa kanya ng mga lalaki, si Heus, at si Samaria, at si Saham. At pagkatapos sa kanya ay nag-asawa siya kay Maaka na anak ni Absalom. Ipinanganak nito sa kanya si Abias, at si Atay, at si Sisa, at si Selumit. At minahal ni Roboam si Maaka na anak ni Absalom nang higit kaysa lahat ng kanyang mga asawa at sa kanyang mga babae, sapagkat siya'y nag-asawa ng 18 at 60 babae, at nagkaanak ng 28 lalaki at 60 babae. At inihalal ni Roboam si Abias na anak ni Maaka na maging pinuno sa makatwid bagay, prinsipe sa kanyang mga kapatid, sapagkat kanyang inisip na gawin siyang hari. At siya'y kumilos na may katalinuhan, at kanyang pinangalat ang lahat niyang mga anak na nalabi sa lahat ng lupain ng Huda at Benjamin, hanggang sa bawat bayang nakukutaan, at binigyan niya sila ng pagkaing sagana, at inihanap niya sila ng maraming asawa. Ikalawang mga Kronika, Kabanata 12. At nangyari, nang matatag ang kaharian ni Roboam at siya'y malakas, na kanyang iniwan ang kautusan ng Panginoon, at ang buong Israel ay kasama niya. At nangyari, nang 5 taon ng Haring Roboam, na si Sisak na hari sa Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem, sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa Panginoon, na may 1,200 karo, at 60,000 mga ngabayo, at ang bayan ay walang bilang na naparoong kasama niya mula sa Ehipto, ang mga lubim, ang mga sukim, at ang mga taga-Ethiopia, at sinupok niya ang bayang nakukutaan na nauukol sa Huda, at naparoon sa Jerusalem. Si Semiayas nga na propeta ay naparoon kay Roboam at sa mga prinsipe ng Huda na pagpipisan sa Jerusalem dahil kay Sisak, at nagsabi sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoon, inyo akong pinabayaan, kaya't iniwang ko naman kayo sa kamay ni Sisak." Nang magkagayoy, ang mga prinsipe ng Israel at ang hari ay nagpakababa, at kanilang sinabi, "Ang Panginoon ay matuwid." At nang makita ng Panginoon na sila'y nangagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Semiayas na sinasabi, "Sila'y nangagpakumbaba, hindi ko gigibain sila, kundi aking bibigyan sila ng kaunting pagliligtas, at ang aking galit ay hindi mabubugso sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Sisak. Gayunmay, sila'y magiging kanyang alipin, upang kanilang makilala ang paglilingkod sa akin, at ang paglilingkod sa mga kaharian ng mga lupain." Sa gayoy, umahon si Sisak na hari sa Ehipto laban sa Jerusalem, at dinala ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at mga kayamanan ng bahay ng hari. Kanyang kinuhang lahat, kanyang kinuha pati ng mga kalasag na ginto na ginawa ni Salomon. At ang Haring Roboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso na kahalili ng mga yaon, at ipinagkatiwala sa mga kamay ng mga punong kawal ng bantay na nagsisipag-ingat ng pintuan ng bahay ng hari,
At nangyari na kung gaanong kadalas pumasok ang hari sa bahay ng Panginoon, ang bantay ay naparoroon at dinadala ang mga yaon at ibinabalik sa silid ng bantay. At nang siya'y magpakumbaba, ang galit ng Panginoon ay nahiwalay sa kanya, na anupat siya'y hindi lubos na pinatay. At bukod dito'y may nasumpungan sa Huda na mga mabuting bagay. Sa gayoy, ang Haring Roboam ay nagpakalakas sa Jerusalem at naghari, sapagkat si Roboam ay may 41 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 17 taon sa Jerusalem, na bayang pinili ng Panginoon sa lahat na lipin ng Israel, upang ilagay ang kanyang pangalan doon, at ang pangalan ng kanyang ina ay Naaman na Amonita. At siya'y gumawa ng masama, sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso na hanapin ang Panginoon. Ang mga gawangan ni Roboam na una at huli, di ba nangasusulat sa kasaysayan ni Semeayas na propeta at ni Edo na tagakita, ayon sa ayos ng mga talaan ng lahi? At nagkaroon palagi ng mga digmaan si Roboam at si Jeroboam. At si Roboam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David, at si Abias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.